Sa ating bansa, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon, kundi isa ring mahalagang sangkap ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ang wikang Pilipino bilang pambansang wika ay may nakita at patuloy na pinapanday na papel sa pagbuo ng ating lipunan. Sa kabila ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya at mga banyagang wika, nararapat lamang ng ating pagyamanin at ipaglaban ng ating sariling wika upang manatili itong buhay at mayaman sa kaalaman, tradisyon at kasaysayan. Ang paggamit ng wikang Filipino ay nagiging tulay upang magkaintindihan ang bawat mamamayan. Ang wikang ito ay nagsisilbing simbolo ng ating pagkakaisa at sama-samang pagkilos para sa ikabubuti ng bansa. Ang wastong paggamit at pagpapahalaga sa wikang ito ay hindi lamang nagsusulong ng pagtutulungan, kundi nagsusulong din ng pagpapaunlad sa edukasyon at iba pang larangan ng buhay. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan, kundi isang bahagi ng ating kultura. Ang pagsusulong ng mga programang pangkultura tulad ng mga patimpalak sa pagsulat o pagtula sa wikang Filipino at mga seminar hinggil sa mga lokal na tradisyon at sining ay makatutulong sa pagpapalalim ng ating kamalayan. Marapat lamang ng mga paaralan, lalo ng mga kolehiyo at universidad, ay magpatupad ng mga programang nagsusulong ng paggamit at pag-aaral ng wikang Filipino. Sa pamamagitan ng mga kurso at asignaturang nakatuon sa ating wika, mas madaling maiugnay ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman sa kasaysayan at kultura ng bayan. Dapat din itong isama sa mga hakbangin na nagpapalakas ng kaalaman ng mga estudyante sa mga lokal na wika upang masigit nilang maunawaan ang kanilang pagkakakilanlan. Sa modernong panahon, kinakailangan din natin ang mas malawak na paglaho ng mga tao sa social media at iba pang digital platforms upang maging pahayagan ng ating wika. Ang paggamit ng wikang Filipino sa mga vlog, podcast at iba pang anyo ng media ay mag-aambag sa paglawak ng kaalaman ng mas nakakarami. Dapat ipanawagan ang halaga ng pagmamalaki sa ating wika sa mga isinasagawang kampanya sa social media upang mas maraming kabataan ang maengganyo na gamitin ito sa kanilang araw-araw na buhay. Maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang Filipino advocates matapos bawiin ang temporary restraining order hinggil sa pag-aalis ng mga subject na Filipino at panitikan sa kolehiyo. Gate nila, maraming guro ang mawawalan ng trabaho dahil sa hakbang na ito ng Commission on Higher Education. May report si Naomi Tiburcio. Mariing inalmahan ng Komisyon ng Wikang Filipino ang desisyon ng Korte Suprema na tuluyang ipawalang bisa ang Temporary Restraining Order nitong 2015 na tanggalin ang Filipino at panitikan sa mga required subjects sa kolehiyo kasabay ng pinal na pagsasabatas ng K-12. Ang ating advokasyang pangwika ay nagsisilbing panawagan sa lahat ng sektor ng lipunan upang sama-samang tukuyin ang halaga ng wikang Filipino sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap
at pagtataguyod ng ating sariling wika, tayo ay hindi lamang nagmamalasakit sa ating kinabukasan, kundi nagiging bahagi ng kasaysayan. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na respetuhin, itaguyod at pagyamanin ang wikang Filipino, ang susi sa mas maunlad na bansa at mas masayang mamamayan.